Naglingkod ako bilang misyonero noong ilang buwan sa Centro Baguio ng Lima, Peru. Kaya maraming beses kong nadaanan ang Plaza de Armas ng Lima. Ang Government Palace na siyang opisyal na tahanan at opisina ng Pangulo ng Peru ay nasa harapan ng plaza. Inanyahan namin ng kumpanyan ko mga tao sa plaza na makinig sa pinunumbalik na ebanghelyo. Madalas kong maisip noon kung ano ang pakiramdam na makabisita sa palasyo. Pero ang bala kong bumisita roon ay tila malabong mangyari. Noong nakaraang taon, nakipagpulong kami ni Elder D. Todd Christopherson ng Quorum ng 12 kay Alan Garcia, na noon ay Pangulo ng Peru, sa Government Palace. Pinakita sa amin ang magagandang silid at magiliw kaming tinanggap ni Pangulong Garcia. Ang pangarap ko makapasok sa palasyo noong misyonaro pa ako ay natupad sa parang di ko inisip na mangyari noong 1970. Marami ng pagbabago sa Peru mula nang mag-mission ako, lalo na sa simbahan. May mga 11,000 miyembro sa simbahan noon at isa lang ang na-stake. Ngayon, meron ng mahigit 300,000 miyembro at halos 100 stake. Sa mga bayang kaunti lamang noon ang mga nagtitipong miyembro, aktibong stake at magagandang meeting house na ang makikita ngayon doon. Ganito rin ang nangyayari sa maraming bansa sa buong mundo. Ang pambihirang paglaki ng simbahan ay karapat-dapat bigyan ng paliwanag. Magsimula tayo sa isang propesiya sa Lumang Tipan. Si Daniel ay isang aliping Hebreo sa Babylonia. Binigyan siya ng pagkakataong pakahuluganan ang panaginip ni Hari Nebuchadnezzar. Hiniling ni Daniel sa Diyos na ihag sa kanya ang panaginip at kahulugan nito, at sinagot ang panalangin niya. Sinabi niya kay Nebuchadnezzar, may isang Diyos na sa langit na naghahayag ng lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panganaginip at ang pakitain ng iyong ulo sa isang higaan ay ang mga ito. Sinabi niya na nakakita ang hari ng isang kakilakilabot na larawan ng tao na may ulo, katawan, mga bisig, binti at paa, mga may tinibag na isang bato, hindi naman kamay at daandang gumulong hanggang papalaki ng papalaki. Tumama ang bato sa larawang anyong tao at nagkaputol-putol ito. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaging bundok at pinuno ang buong lupa. Ipinaliwanag ni Daniel na ang larawan ay kumakatawan sa mga kahariang politikal sa hinaharap at sa mga karawan na mga magiging mga hari niyaon ay maglalagay ang Diyos ng isang langit na isang kaharian na hindi magigiba kailanman, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng mga kaharian ito at siya ay lalagi magpakailanman. Dumako naman tayo sa panahon noon. Ngayon, si Angel Moroni ay unang nagpakita kay Joseph Smith noong 1823 at sinabi sa kanya na ang Diyos ay may gawaing paggagawa sa kanya at ang kanyang pangalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, lahi at wika. Ang mensahe ni Moroni ay tiyak na ikinagulat ni Joseph na nooy 17 gulang pa lamang. Noong 1831, sinabi ni Panginoong kay Joseph na ang susi ng kaharian ng Diyos ay muling ipinagkatiwala sa mga tao sa mundo. Sinabi niya na ang ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi na mga kamay, hanggang sa mapuno ito ng buong mundo, tulad ng sinabi ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Noong 1898, ikinuwento muli ni Pangulong Wilford Woodruff ang kanyang karanasan bilang miyembro noong 1834. Habang nasa isang pulong ng prison malapit sa Kirtland, ikinuwento niya. Nawagan ang propeta sa lahat ng mga may taglay ng pagkasaserdote na magtipon sa munting paaralang yari sa kahoy na naroon. Maliit na bahay lang ito, marahil ay 14 na piye kwadrado. Na magkasama-sama kami, nanawagan ng propeta sa mga elder ng Israel na magpatotoo sa gawain ito. Nang matapos sila ay sinabi ng propeta, mga kapatid, lubos akong nagpatibay at naturuan ng mga patotoo ninyo ngayong gabi. Ngunit nais kong sabihin sa inyo sa harapan ng Panginoon na hinggil sa kahihinatnan ng simbahang ito at kaharian, hindi nakakahigit sa ang nalalaman niyo sa isang sanggol sa kandulan sa kanyang ina. Hindi niyo nauunawaan ito. Kakaunti lang nakikita niyo ang pagkasaserdote ngayong gabi. Subalit pupunuin ng simbahang ito ang Hilaga at Timog Amerikana
pupunuin nito ang daigdig. Ang mga propesiyang ito na ang kaharian ng Diyos tulad ng batong tinibag mula sa bundok ay lalaganap sa buong mundo. Ang pangalan ni Joseph Smith ay makikilala sa buong mundo at ang simbahan ay lalaganap sa Amerika at buong mundo. Ay tila katawa-tawa ng mga nakarang taon. Ang maliit na grupo ng mga miyembro na bumubuo ng simbahan na nabubuhay sa kakarampot na kita sa Amerika at palipat-lipat makailang taon upang umiwas sa pag-uusig ay mukhang hindi sa liga ng pananampalataya na makatay sa hangganan tatago sa puso ng kalalakihan at kapabiyan saan man dako. Subalit ito mismo ang nangyari. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Araw ng Pasko noong 1925 sa Buenos Aires, inilaan ni Elder Marvin J. Ballard ang buong kontinente ng South America para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagsapit ng Agosto 1926, may ilan na nabinyagan. Sila ang unang mga miyembro ng ang simbahan ng Kristo ng mga banal sa ilang araw na nabinyagan ng buong South America. Iyon ay 85 taon na nakalilipas. May 20 stake na ng Seyon sa Buenos Aires ngayon na may dosenang stake at libo-libong miyembro ng simbahan sa mga syudad at bayan ng buong Argentina. Ngayon ay mahigit 600 stake at mga ilang milyong na miyembro ng simbahan sa buong South America. Habang nakamasid tayo, ang kaharian ng Diyos ay lumalaganap sa kontinente at ang pangalan ni Joseph Smith ay naihag na natin at ang mga naninira sa kanya sa mga bansang hindi man lang niya marahil narinig sa tanang buhay niya. Halos may 3,000 stake na sa buong simbahan ngayon, mula Boston hanggang Bangkok at Mexico City hanggang Moscow. Malapit nang umabot sa 29,000 ang mga ward at branch natin sa maraming bansa ay may matatatag ng stake at na may mga miyembrong ang kalululuhan ay ang mga nabinyagan. Sa ibang mga lugar, nagtitipon ng mga malilit na grupo ng mga bagong binyag bilang malilit na branch ng simbahan ng mga paupang bahay. Taon-taon lalo pang lumalaganap ng simbahan sa iba't ibang panay ng mundo. Ang mga propesiyang ito ay tungkol sa paglaganap ng at pagiging kilala sa buong mundo ay katoto ba? Marahil, hindi mangyayari? Walang pag-alinlangan. Imposible? Hindi. Nakikita na natin itong nangyayari. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, nooy sinasabi na hindi lumulubog ang araw sa British Empire. Ang kahirang ito ay ngayon ay lumiit. Ngunit totoong hindi lumulubog ang araw sa gawain ito ng Panginoon dahil naiimpluwensyahan nito ang buhay ng tao sa buong mundo. At simula pa lang ito. Kakaunti pa lang ang nagagawa natin. Walang hangganan ang gawain ito. Ang mga bansang sarado sa atin ay mabubuksan balang araw. Ngayon, nakikita natin na ang katuparan ng propesyon ni Aklat ni Mormon ay nalalapit na. At ito ay mangyayari na, ang hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig sapagkat yung mga hindi sinabi sa kanila ay makikita nila. At yung hindi nila kailanman naririnig ay isasalang-alang nila. Sapagkat sa araw na yaon, para sa aking kapakanan, ang Ama ay gagawa ng isang gawain na magiging dakila at kagilagilalas na gawa sa kanila. Ang gawain ito ng Panginoon ay tunay na dakila at kagilagilalas. Subalit ito'y sumusulong na hindi napapansin ng maraming leader sa politika, kultura at akademya. Pinaunlad nito ang bawat tao at bawat pamilya ng tahimik at di sapilitan. Ang banal na mensahe nito ay pinagpala ng mga taong saan man dako. Isang talata sa Aklat ni Mormon ang magbibigay ng susi sa mahimalang paglago ng simbahan ngayon. At bukod dito, sinasabi ko sa inyo na ang panahon ay darating na ang kaalaman ng tagapagligtas ay kakalat sa bawat bansa, lahi, wikat at tao. Tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos at inatasang dalhin ang pinakamahalagang mensahe ito sa mandako ng mundo na mayroong tagapagligtas. Nabuhay siya sa kalagitnaan ng panahon. Nagbayad sala siya sa ating mga kasalanan. Ipinako sa krus at nabuhay na mag-uli. Ang walang kapantay na mensahe yan na inihahayag natin ng may karapatan mula sa Diyos.
ang tunay na dahilan kung bakit ganito ang paglago ng simbahang ito. Pinatutuhanan ko na nagpakita siya kasama ang kanyang ama kay Joseph Smith. Sa pamamahala ng ama, itinatag niya muli ang kanyang ebanghelyo sa lupa. Muli siyang nagpadala mga apostol, propeta at susi ng priesthood sa lupa. Pinamumunuan niya ang kanyang simbahan sa mamagitan ng buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Ang kanyang simbahan ay ang batong tinibag sa bundok, hindi ng mga kamay na lumalaganap sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo kay Joseph Smith at namamangha tayo habang nakikilala ang pangalan niya, ginagalang at kahit pa nga kinukot niya sa buong mundo. Ngunit lubos nating alam na ang dakilang gawain ito sa huling araw hindi tungkol sa kanya. Ito ay gawain ng makapangyarihang Diyos at kanyang anak, ang prinsipyo ng kapayapaan. Pinatutuhanan ko na si Jesucristo ang tagapagligtas. At kasama niyang namamangha habang ang gawang ito ay mahimalang sumusulong ng kagilagalas, kahanga-hanga. Tunay nga na dumating na ang panahon na ang kaalaman ng isang tagapagligtas ay kumakalat sa bawat bansa, lahi, wika, at tao. Pinagpalang araw na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.